Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Ang oras natin ay 4 na minuto makatapos ang 1:00 ng hapon. Finally, I got it. It's 1:04 in the afternoon. Magandang hapon po at mainit na hapon sa inyong lahat. I miss you. I miss you last week. Kasi lahat ho ay preempted ang programa kasi naganda ho tayo sa ating eleksyon. Siyempre, ang Decision 2016. Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Dito ho sa ating programang the very first professional life coaching on air program for the masses. Ang mag-usap tayo, Miss Malu. Ang dami ho nag-text sa akin last week, nag-greet ho sa akin ng Happy Mother's Day. Hindi ho nakuha ng aking powers na kayo lahat ay pagkasagutin ng thank you. Kaya isahan na lang bagsak sa lahat ho nag-text sa akin, ang nag-greet sa akin, at yung iba ho, ang gaganda pa ng mga sinasabi about mothers. Thank you so much for greeting me. At doon naman sa mga nagsabi na nakaka-miss daw yung programa kasi iniintay-intay pa daw nila ito every Sunday. Only to find out na wala ang programa because na-preempt naman ng ating importanteng coverage, na special coverage sa elections natin. Kaya ito ho, live ho tayo. Maraming salamat din ho na nag-text din sa akin, sinabing bakit wala ka, Miss Malu? Okay? Hinahanap-hanap niyo ho ako. Ang sarap-sarap naman ho ng pakiramdam na inaantayan niyo ako at hinahanap-hanap niyo ho ako. Alright, at marami din hong salamat doon sa mga nag-text sa akin at nagsasabing napakaganda ng programa. At pag may panahon ho tayo, bibigyan ko ho ng oras na basahin lahat yan at sabihin, iba ho naman kasi, miski sabihin, basahin ko, wala naman kayong pangalan. Kaya hindi ko naman kayo thank you man lamang on air. So, yung iba ho, nasasagot ko na nagkakapagpasalamat na ako na diretso. No? Diretso. Okay ho, private hotline na pwede yung i-text ang inyong mga concerns. Basta tungkol naman ho sa common life problems, ha? Tungkol sa relationships, tungkol ho sa trabaho, tungkol ho sa career, tungkol ho sa family, tungkol ho sa rearing children. Ano ba love ko yung pag-rearing children? Pagpapalaki ng ating mga anak at kung anong kurso ang kukuhanin. At pwede na naman ho ang problema natin sa ating mga kapatid, ang ating mga kapatid, kapamilya, kapuso. Yan, basta relationship problems pwede na rin naman yung mga kapitbahay. Yan, namimiss ko talaga si Morley Okay, so today is post-election day. Medyo talagang kakahapon may kausap akong mga kaibigan. Siyempre, kanya-kanya hong mga boto yan, kanya-kanya mga sinong binoto. Pag nalaman doon ng kaibigan niya, siya ay hindi boboto doon sa iboboto niyon, in-unfriend siya. Ganong katindi ang mga sentiments ng ating mga botante doon sa susuporta sa kanilang mga kandidato. To the point na in-unfriend ang kanilang mga kaibigan dahil they are from different camps. Okay, I can understand. Alright? Pero, post-election na ho. It is a time it's a time for reconciliation, a time for healing. Okay ho. Now, marami din ho nag-text sa akin. Tinatanong, Miss Malu, sino ang iboboto ninyo sa presidente? Mukhang sa pagka-presidente lang gusto nilang malaman Okay. Sabi ko, as a matter of principle,
hindi ko sinishare ang aking political opinions at ang aking political choices, especially during elections. At lalong-lalong na hindi ko gagamitin ng programa sa pamumulitika. Alright. So, hindi ko rin siya sinagot. Sabi ko, sa akin na lang yon. No? Now, kasi, dalawang puntos lang naman yan eh. Siyempre, the sovereignty of God. Sabihin, will be kung sino ang chinews ni God, miski naiiba sa atin, yun. Sabi mo, miski ba nagdayaan yan or whatever, God allowed it for a reason. So, masama man ng aking loob na kung sakali man, kasi hindi masama ang loob ko, kung sakali man nanalo ang aking kandidato, God's sovereignty, I accept, at kung sino man yan ay aking pagdarasal. Yun kasi naman ang sinabi sa Bible. No, you have to pray for your leaders. Hindi yung ayaw mo siya, so ihuhulog mo siya. Okay? Now, two things. Ano ba sinabi ko ito? Okay, so let's be fair naman. Doon sa atin tinatawag na presumptives. Yung nabasa ko yun love ko presumptive President Duterte. Presumptive. Kasi nga, sa unofficial count, talagang milya-milya naman ang kanyang lamang. So, kailangan antayin lang talaga ang official proclamation. So, kaya presumptive. O sige, presumptive President Duterte. Okay. Let's be fair naman to the man. Ang ibig sabihin, number one, no matter how strong a leader he is, he cannot change our entire country all by himself. Siya lang ba ang dapat magtrabaho? You know? Dapat, okay, yung mga tayo na nagluklok sa kanya, dapat mag-umpisa ang pagbabago sa atin. Dapat naman tayo sumunod kaysa magandang mga patakaran niya. Hindi pwede, ikaw na lang ang mag-change. Kami, hindi. Walang mangyayari. Miski 10 pa siyang parehong-pareho niya, walang mangyayari yan. Di ba? At, ito pinaka-importante. No one, no matter how great a leader is, if he is not guided by God, he is bound to fail. Very clear yan sa Bible. Sabi ni God, without me, you cannot do anything. So, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Right? Yun ho ang aking pinanghahawakan. So, tayo, as the citizens of this Philippines, yung iba sa inyo malungkot, yung iba sa inyo masaya, kasi yung gusto nyo maging presidente, naging presidente, yung namang gusto nyo, hindi. That's not the point anymore. The first point here will be ipagdasal natin yung naging choice ng majority of the Filipino people. That's how democracy works. Okay? Kaya sumasaludo ko dun sa mga taong madaling nag-concede kasi nakita nilang klaro. Okay? Ang lead milya-milya. That's a real gentleman, no? Okay. And gentlewoman for that matter. Okay, first, let's pray for our leader and all our leaders na sana gabayan sila ng Diyos at sana maayos na landas ang tatahakin nila kasi idadalin nila tayo That's the first. Pangalawa, okay? We must do our part. Kailangan maging responsable tayo. Responsible citizens. Pag sabi disiplina, sumunod sa disiplina. Gusto niyong pagbabago pero kayo ayaw magbago. Hindi may ata pwede yan. 'Di ba? So ang pagbabago will start from us. At the same time, okay, it is fair. Lahat ng past presidents, binigyan natin sila ng 6 years. You know, na tulungan tayo, na tulungan ng country. Bigay din naman natin. Hindi ko na quiet. Ibigay naman din natin, okay, ng same chances ang ating mga niluklok na presidente, no? Okay, love ko. Papakiting na nga para i-quiet it. Pumapasok na. Nakakalimutan ko i-quiet. Okay. Sige. It's 1:13 in the afternoon kasi kailangan ko lang sabihin ito kasi napaka-unfair. Okay? Na ilalagay nyo sa shoulders ng isang tao lang ang pagpapaganda ng Pilipinas. Tayo ho responsable. Okay? Kailangan tulungan natin. Lahat sila.
Okay, naluklok natin. Alright, sige. Private hotline ko po na pwede niyong sabihin ang inyong mga kuro-kuro, ang inyong mga problema. Hindi ako sasagot ng calls. Text lang po. At hindi rin po ako sasagot sa mga texts sa ganito ang tema. Pwede ko ba kayo maging textmate, Miss Malu? Hindi ako naghahanap ng textmate. Ang gusto ko, tumutulong. Pangalawa, good morning, Miss Malu. Anong ginagawa mo? Okay, hindi ko sasagutin yon kasi kumbaga, ang gusto ko, lahat ng oras ko, pagtulong ng tao. Miss Malu, good evening. Pwede ka bang makausap? Ay, hindi rin ho. Yung mga ganong klase, ha? Alright, so sorry lang kayo. Pero sinasagot ko ho, lahat ng mga texts nyo, hindi man during the program, during the week. Alright, now, meron akong good news sa inyo. DZRH is the first to do it. Just before elections, nilaunch ito. Okay, ito ay galing kay EJ Ayalde. Siya ho yung in charge ng ating DZRH TV. Yeah, naka cable TV rin ho tayo. Signal, that's channel 13. So punta ho kayo on dzrhnews.com. And then press RHTV, you will see me. Okay, live. Pero ito mas magaling. Pwede na kayong pumasok o sulat, kuha ng papel, kuha ng ballpen. O kaya naman ihanda nyo na ang inyong cellphone at kuhanin ito. DZRH News Television. Isang word ho yun. DZRH News Television.tv. Pagkatapos, YouTube, live streaming tayo. Punta na, buksan na doon sa inyong mga cellphone, sa inyong mga tablet, DZRH News Television.tv, and then YouTube live stream. Kala nyo, yan? Okay na. Miss magaling yun rin. Okay, pareho din. Courtesy of EJ Ayalde. Facebook. Facebook.com/DZRH News Television. Okay, ha? Facebook.com/DZRH News Television. FB Live. Oy, makikita nyo na ako. Mag-FB na kayo live. Punta kayo dyan. Ayan. So, pwede din kayo na mag-komento. Ang dami ko naman bubuksan. Yung lang ang dami kong bubuksan. Meron na rin akong sarili kong fan page. Kung ganito ng ganito, baka gusto nyo na nang mag-comment dyan. Mas madali pa. Okay? Alright. Nice. Pero kung gusto nyo naman sa fan page ko, pwede rin naman. Okay? Mag-usap tayo, Miss Malu. Yan ang fan page ko sa your FB. Kaya lang, komento lang doon. Hindi nyo ako makikita doon sa streaming doon, no? Okay. 55 people watching you now. You see. YouTube. 55 people already watching. Okay talaga yung love ko. Kabilis. Ayan. Sige. 58. So, every break, sabihin ko sa inyo, para mabilis. Okay. Pero ito, yung mga tao na na-miss yung program, because Sunday ngayon day for the family and all of that. Past episodes, pwede nyo pa rin download. Pwede nyo pa rin download sa sa YouTube. Download natin yung past episodes, yung Mag-usap Tayo, Miss Malu. Mag-subscribe kayo doon. Okay? Pag natapos ito at meron kayong nagustuhan at hindi nyo nakuha, saksakan ng bilis ng pagsasalita ko, YouTube din yan. Okay? Yun. I-download nyo. Jeannie, how are you, Jeannie of Sambuanga? Alam mo ginawa ni Jeannie? Din-download lahat. Pina-download niya sa isang internet cafe. Yung lahat ng episodes binigay sa kanya MP3 ata o CD. Ayan. Okay. Pati yung nagda-download, nanonood na ngayon. Kasi hindi na nga alam na may ganito palang program. Okay. It's 1:17 in the afternoon. Okay, private hotline again, 0919-873-1921. Ang tawag ko sa case number 1 is 10-in-1. Kasi 10-in-1, 10 na halos pareho ang tanong. Hindi isang beses ko na kaya sasagutin, pero ang gagamitin kong parang yung tinex ay kay Shara, hindi Sarah, Shara. Ayan, nagkabalik na yata kay Sarah Geronimo Shara of Cotabato.
Bakit ko siya pinili? Kasi mas marami akong masasabi kung yung text niya. Pero eto, sagot ko na doon sa 10. Kilala niyo kung sino kayo, ha? Huwag niyo na ako yung iba kasi, kakasabi ko lang. Mismo lang itong problema ko. Eksakto. Kasasagot ko lang. Kasi sabi ko, kung nakinig ka ba naman, dinasagot na kita. Ay, ma'am, hindi po. Di mag-YouTube ka. Alright? Mag-YouTube ka. O, sige. Ano na lang to ha? Summary. Masyadong mahaba. Okay, second year college si Shara. 4 silang magkakapatid na nag-aaral. 2 sa high school, ang bunso niya grade 6 at saka siya second year college. Sabi daw ng magulang niya, okay, hindi na siya kayang pag-aralin at pagtapusin dahil hindi na kaya. Cannot afford anymore. So, eto sabi niya, naisip ko po mismo nung mag-abroad para matulungan ko ang parents ko. Di ba? Kung hindi man kayo nag-abroad, fine. Pinahihinto na kayo. In cut a long story short. Pareho rin ang sagot ko sa inyo. Okay. So, 4 ang tanong niyang sunod-sunod. Tama po ba ang desisyon ko? Yung pag-abroad niya para makatulong. Pangalawa, ano ba ang magiging future ko? Oo nga naman, makang malabo, sa tingin niya. Pangatlo, okay, kung mag-abroad ako, ano po ba ang mga dapat kong gawin? At pang-4, kung mag-abroad ako, ay ang mga bagay na dapat iwasan. Ay. Malalim. So, first point. The premise is defective in the first place. Ang ibig sabihin, from the very beginning, okay, may mali na sa sitwasyon ni Sarah, ha? Ang ibig sabihin, yung problema niya ngayon na pinahihinto siya na second year college ay parang na rin to parang bunga na lang, bunga nung seeds. What is the seeds, love ko? Seeds. Mga buto, whatever. Parang ito, parang plant, parang halaman, okay? Itong bunga, yung ngayon, ng problema niya ay bunga lamang ng itinanim ng hindi tama. Ang ibig sabihin, ngayon lang pumutok ang problema, pero from the very beginning, may mali na. Okay? Kaya, whether Shara, whether you like it or not, sabi nga nila, ganito magiging problema mo. Ganun yan ano yun? Sandali lang. 1:20 in the afternoon. Mag-first break ho tayo. Huwag ho kayong aalis dyan, ha? Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride ACS. Loyal ka pa sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. RH, Operation Tulong Kaalaman. Mahalagang paalaala ngayong panahon ng El Nino. Umiwas sa pag-inom ng mga alcoholic drinks. Inuming may caffeine tulad ng kape at tsaa at soft drinks dahil mas nakaka-dehydrate ito at hindi makakatulong upang mapawi ang inyong uhaw. Nasa mahigit
54 million ang mga rehistradong botante sa Pilipinas na binubuo ng nasa mahigit 26 million na lalaki at mahigit 28 million na babae. Nasa halos 7 million dito ang mga senior citizen at mahigit 300,000 ang kabilang sa person with disability o PWD. Samantala, nasa mahigit 1 milyon naman ang mga overseas voters. Tara na, tara na, tara na. Ikaw, ako, sila, kayo. Sa Star City, tara na. Tara na, sa Star City, tara na. If you want to keep up with Ballet Manila's schedule of activities or know more about your favorite dancers on and off stage, check out the Ballet Manila website at www.balletmanila.com.ph. You can also follow us on Facebook and on Twitter at Ballet Manila for up-to-date news. Okay, it's 1:24 in the afternoon. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Okay. Magandang sabi ni Tony from Naga City. May mga, ang dami nang pumasok na text ko, pero yung iba talagang hindi kaya. Kasi kailangan ko pang isipin kung paano ko kayo matutulungan. Pero sabi niya, Miss Malu, let there be change in our country and let it begin in us right now. Tony from Naga City, you're correct. Diba? Okay, let there be change. Yes, we will pray to the Lord, there will be change. Okay, kung sinabi ni Lord, mag-umpisa kaya sa'yo yung change, no? Imbis na binubugbog mo yung asawa mo, wag mo nang bugbugin. Imbis na nagbibit ka ng red light at baka makasagasa ka pa, wag mo nang gawin. Pumila ka, hindi ka sumingit-singit-singit dyan. Okay? Wag kang, anong tawag nito? Wag kang mag-parking sa no parking. Kung sabihin sa'yo nga, tapos, sumunod ka sa speed limit. Ay, ayoko niyan. Okay, isahan mo. Patay tayong talaga niyan. Dapat talaga makulong kayo. Kung ganun kayo. Okay. If you notice, I am a disciplinarian myself. Diba? Siguro sa mga tema ng mga inasabi nyo, eto, gusto ko lang anuhin ito. Sana, iho or iha, dahil hindi ko alam kung ikaw ay lalaki o babae o ilang taong ka na, sabi niya, tama ka po, Ma'am Malu. Okay, at least, agree with me. God's will, yan. Kahit ayaw natin, pero si God nagpo-provide yan. Okay, so far, so good. Dapat po talaga magpe-pray kung ano-ano gagawin naman nila diyan. 6 years po ulit yan. Tama pa rin. Okay. Mag-antay-antay po ulit tayo, Ma'am Malu, kung sino-sino naman ang magko-corrupt at magdadambong sa gobyernong iyan. Imagine mo, iniintay niya na gumawa ng kasamaan, 6 years po ulit aasa ang mga tao sa kanila araw-araw sa ginawa ni God. Di po ba? Yan ang hindi ako makaka-agree. Yung 3 puntos, oo. Kasi, hindi pa nag-uumpisa sila, ito na sila ay magdadambong, whatever. Sila ay magiging corrupt and all kinds. Magdarambong daw. Bakit mo iniintay yun? At bakit mo inaasahan? Kasi kung ano ang iniisip mo, yan ang magtatanim sa utak mo. Kaya, kung sino ka man, okay, sinasabi ko sa'yo, tama yung 3 mong sinabi. Pero yung pang-4, baguhin mo ang pananaw mo. Hindi maganda iha o hindi maganda iho. Alright? Ito. Blah, blah, blah. Ito. Sige, try na natin. Ang problema ni Shara, ayan. Okay. So, from the very beginning, there's already something wrong. So, talagang magkakaproblema ka. What is that? Okay, everybody listen, especially parents, nanay, tatay. Marami nagagalit sa akin pag inuulit ko to Okay, akala ko pa gusto nyo disiplina. Akala ko ba gusto nyo pagbabago o baguhin ang utak, mga magulang. Kasi kaawa-awa ang mga anak, magiging katulad ni Shara. Okay, alam niya ba, ang bigyan ng magandang kinabukasan, ang lahat, kung 5 yung anak mo, 5, kung isa-isa, ang lahat ng anak ay kanginong responsibilidad. Sa panganay na anak, sa mga anak mo, o sa magulang, ay sa magulang. Yan ang
responsibilidad ng isang magulang. Pag ikaw ay nabuntis na nagkaanak, magulang ka, therefore, ito na ang responsibilidad mo. Sa ayaw mo man sa hindi. Buhayin itong responsibilidad, okay? Buhayin ang lahat ng kaniyang anak, pagtapusin ng pag-aaral ang lahat ng kanilang anak at ibigay ang lahat ng pangangailangan na hindi mga bisyo, okay? Hindi ko sinasabi bigay mo ng bisyo ng drugs or whatever, o bigay mo ng karangyaan. Hindi. Basic needs, pagkain, bahay, pag-aaral, pananamit, yun ang basic needs lang okay? Ng lahat ng inyong anak. Responsibilidad siya yan ng tatay at nanay mo. Now, sabi mo, hindi ko nila kaya kasi mahirap lang po kami. Pues, ito yung sagot ko. Okay? Pues, dapat ang anak nyo, okay, ang number, pues, dapat ang bilang ng anak ninyo ay yun lang kaya nyong buhayin. Kung mahirap maghanap buhay, dapat isa lang. Kasi yung isa kaya niyong taguyod, pero yung 6 talagang mahihirapan kayo. Diba? Sasabihin mo, mahirap yun kasi ibig sabihin, hindi na kami magme-make love, hindi na kami magtatalik, mag-asawa naman kami. Wala ko sinasabing hindi kayo magtatalik kayo araw-araw kung gusto nyo. Pero ano yan is family planning. Pagplanuhan nyo. Okay, sabihin mo, kasi relihiyon ko. Wala ko sinasabing relihiyon. Ang relihiyon, okay, either dapat makatulong sa buhay nyo at kung hindi nakakatulong yung relihiyon na yan, something is wrong. Okay? Kasi ang numero 1, tatanong sa inyo ng Diyos kapag kayo nagkita, ay, okay, hindi mo ginawa ang responsibilidad mo, hindi ka naging mabuting magulang, ganyan. Gusto niyo ba yung ganon? Diba? Kasi, numero 1, ang bumuhay ng inyong mga anak ng maayos ay responsibilidad mo. Na ang nangyayari, ang nagdudusa ay panganay. Kasi siya ang umaako ng papel ng mga magulang. Tama si Shara, pinahihinto na siya. Ang iniisip pa niya, mag-abroad siya para makatulong sa magulang. Diba? Baligtad ata yun. So, ang tanong mo, tama yung decision? Okay, humanda ka. Hindi mo magugustuhan sasagot ko sa'yo, pero hindi naman ako nandito para sugarcoat. Ano ba yung sugarcoat, love ko? Hindi sabihin sa inyo ng totoo. Okay, para gusto nyo marinig ganito, sasakayunan ko kayo. Hindi ko ginagawa. Pag ganun ako, hindi ko na ako kailangan. Okay? So, sagot, tama ba decision mo? Hindi. Maling decision. Okay? Ang pumunta ka sa abroad para makatulong ka sa magulang mo. Now, sandali. Ang ibig mo sabihin, Miss Malu, hindi ko natutulungan ng magulang ko. Wala ko sinasabing ganun din. Ha? Okay, konteksto naman. Huwag yun namang bago na sinasabi ko. Okay, konteksto ko sinabi, tama lang na tumulong ka sa magulang mo dahil mahal mo sila. Yung pagtulong sa magulang ay hindi pareho na akuin ang kanilang responsibilidad. Ano yan? North and South, black and white yan. Okay? Alright, so let's go to the second point. Yung second point mo ay, ano magiging future ko? Okay, sagot. Kung pinagpilitan mo, na hindi ka tapos ng second year college, pinagpilitan mo pupunta ka sa abroad, anong klaseng trabaho naman ang makukuha mo? Napakabata mo pa. Kung second year college ka, I'm thinking either you're 18, 19, or 20. And you're a girl. Okay? Anong makukuha mong trabaho na kulang ka sa skills? Di ka pa natapos. Mga bata ka pa. Natural, mababa ang kita. Kaya na anuman trabaho ibibigay sa'yo. Because ito yung mga sitwasyon mo. So mataas na masyado ang posibilidad na hindi ka na makakatapos mag-aral. At forever ng ganyang kababa ang kita mo, ganyan. Okay. Now, at itong pinakamasakit, Shara, you will start what I call a cycle of dependence. Ang ibig sabihin nun, ito ang sama ng loob ng mga taong mga ating OFW. Pag sila daw nasa abroad, hindi na, magiging tamad na. Mga kapatid niya, mga nanay at tatay niya, magiging tamad na. Kasi, iaasa lahat
sa padala nila. Hindi man lang isipin kung gaano kahirap ang buhay doon, kung gaano katiis-tiis nila doon. Pero ayun na nangyayari. So, imbes na tulungan mo sila, ang nangyayari ay ginagawa mo silang tamad. Okay? Sila ay nagkakaroon tayo ng culture of dole out. Sabi ng culture of dole out, hindi na magtatrabaho, hihingi na lang ako. Katamaran ang ano niyan. Now, gusto mo ba gawin ang future mo? Na sasama ang loob mo kasi sa'yo lahat inaasa. Okay? Pag hindi mo naman nang tinulungan, magigilty ka naman, sasabihin mo, asama ko ng mga anak, bakit ayaw kong tulungan ng tatay ko? So, sige, yan ang future mo. Okay? Now, hindi ibig sabihin kaya ganito ako magsalita, talagang galit ako or talagang inaasar ko kayo. Hindi. Sometimes, Miss Malu has to be very tough. Remember, kaya nga ko gusto tough love. Hindi ako paligoy-ligoy pa, ganyan. Kawawa naman kayo. Walang mangyayari kung sasabihin ko yung kawawa ko kayo. Kaya siguro nyo binoto si Duterte, no? Kasi si Duterte hindi ganyan. Si Duterte, abay, sumunod kayo kung gusto nyo ganyan-ganyan. O bakit nagustuhan nyo yung tao? Hindi ba? Hindi kayo kasi hinihimas-himas. Sabihin nila, kamay na baka lang kailangan. O sinabi nga na ganun siya, binoto nyo pa rin. Hindi ba? Because tough love is what will help you, is what will help our country. Alright? Nakalata tuloy ako. Love ko. Sandali na lang. Okay, third point. Okay. Tanong niya, ano bang dapat niyang gawin? Eto, dito ko natutuwa kasi nagbibigay na ako ng mga pwede mong gawin, Shara. Una, maraming successful managers akong hinawakan. Maraming successful businessmen akong hinawakan. Alam mo, nag-umpisa sila. Working student. Working. Sa muna sila, messenger sila, janitress sila, habang kayon nag-aaral sila sa gabi. So, imbis na 2 taon, imbis na 4 na taon na natapos, 6 na taon. Natural, 'di ba? Pero natapos. 'Di ba? Okay. Kaya, yan. Kung magtatrabaho ka sa abroad, mukhang hindi mo magagawa 'yan. Okay? So, ang sakin, tapusin mo ang pag-aaral mo. Magpursige ka. Mag-working student ka. Huwag mo tanong sa akin kung anong pwedeng trabaho. Okay? Isipin mo naman. Okay? Use your common sense and use your head. Binigyan tayo ng Diyos ng utak para gamitin, hindi para i-park. Okay? Kung hindi ka naman mag-working student, mag-apply ka kung magandang grades mo, marami akong kinoach. Scholar ng bayan. Talagang persige siya, scholar siya, talagang aral dito. Tinutulungan niya mga parents siya pagtitinda tuwing Sabado, pero scholar ng bayan. Yan, hirap na trabaho yun, ha? Okay, o kaya naman, wala ka naman sinasabing kurso sa akin sa kolehiyo, pwede naman, temporarily, mag-switch ka sa mga tinatawag na mga courses, nakikita ka, like yung TESDA course. Okay, nanalo si TESDA man. TESDA is my client, by the way. I'm doing training programs for their managers. Okay. So, ayan dyan, kung wari, hairstyling. Diba? Okay, kita ka kagad dun. Nakakatulong ka na kagad. Cooking. Cooking, meron ganyan. Kasi babae ka, kaya cooking, housekeeping, lahat yan, marami. Doon ka muna. Mga 1 month lang yan. Iba nga yan, 3-week course lang Kikita ka pa. Kumuha ka ng sponsor. In short, maghanap buhay ka sa Pilipinas. Okay? Hindi sa abroad at walang mangyayari sa'yo doon. Never kong isuggest na maging, never kong isuggest sa mga tao na maging OFW sila. Prior ko sinasuggest, maghanap buhay kayo ito, magnegosyo kayo ito, etc. Pero kung gusto nyo, I have nothing against OFW, naawa lang ako sa kanila. Dahil napapabayaan nila yung pamilya na. Pero meron naman, OFW, yun lang taxi driver natin, di ba? Ang sipag, yung Grab taxi, sorry nasabi ko tuloy. Okay, talagang yung asawa niya, nag-OFW 10 years, hindi na sila pagsasama nila, patayo sila ng 7-door apartment. 7 ba anak niya? Parang gano'n. Tatlo yung anak, 7-door apartment. Di meron na siyang, alam mo, kita kaya nun, di ba? Pagkatapos siya ay nagtatrabaho, government employee. Pero namamasada pa siya nung tinatawag na ganyan nga, yung mga car service na yan. Napakasipag. Di ba?
Okay. Tapos nakapag-punda siya ng 2 sasakyan kasi yung car service na yon kailangan bago ang sasakyan. Imagine mo, kakatuwa siya, no? Alright. So, kung pagpipilit mo, pang-4, kung pagpipilitan mo kaya na mag-abroad ka, ano ang dapat mong gawin at dapat mong iwasan? O yan. Pero hindi ko sinasabi, ayaw ko na mag-abroad ka. Kung pagpipilitan mo, bibigyan na kita ng warning. Ganun na lang, ha? Shara. Yung una, okay, siguraduhin mo na ang magpapadala sa'yo sa abroad ay hindi illegal recruiter kasi dyan ka madidisgrasya. Okay? At siguraduhin mo na yung sweldo na pinangako sa'yo na isang kontrata ay maibibigay sa'yo. Hindi ka lolokohin doon. Pangatlo, huwag mo susurrender ang passport mo kahit kanino. Doon sa recruiter mo, sa amo mo, at kung sino-sino pa. Kasi pag sinurrender mo yung yung passport mo yan, tsaka yung passbook mo kung may passbook ka, pero passport, baka hindi ka na makabalik sa Pilipinas. Alright. Yan. Alright. So, yan. So, it's 1:39 in the afternoon. Bago tayo mag-break ulit, okay, may 1 minute pa ako. Anuhin natin yung case number 2 kasi ito din, 5 in 1. 5, pareho-pareho. Kaya sasagutin ko. Hindi pala yun. Case number 3 yun. Case number 2 pala, ano lang to, 2 lang ito. Yung bang walang komunikasyon ng mag-asawa kasi dahil may babae, biglang nagparamdam, biglang gustong bumalik. Ang tanong sa akin Miss Malu, tatanggapin ko ba siya? Ganun lang yan. Okay? Ay, gusto ko na bumalik. Okay? Sige. Ano na tayo? Bahay-bahayan ulit tayo? Ganun lang ba yung love ko? Ulit yun. Sige. Si case number 2, walang pangalan. Pero sabi niya, 1 year, walang komunikasyon sa husband. Kasi may babae. But, kept on communication sa mga anak. So hindi sila nagko-communicate na 2, pero tumatawag yung ama, yung asawa niya, husband niya, sa mga bata, sa mga anak nila. Kasi ama pa rin siya. Hanggang, itong word niya, hanggang isang araw, biglang nagpakita para, hello! Nagpakita at nagparamdam, mga paramdam na yan, na gustong makipagbalikan sa akin, sabi niya. Tanong, tatanggapin ko pa rin po ba siya kahit nasaktan ang damdamin ko sa ginawa niya? Magandang tanong, di ba? Okay, it's 1:40 in the afternoon. Bitin tayo pero babalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. When you use Pride Barretta, quit stain away formula. Goodbye ang tumitmancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada at ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw to. Ang dami ng malalabhan mo. Goodbye tumitmancha, hello Pride Barretta. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. Okay lang, Starbucks yan. Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang, agad balikin tabang sahig. Yan ang Starbucks floor wax, waterproof na, di amoy gaaspas. Kita sigurado ikaw ang star. Kintab to the max, max Starbucks.
Nasa 18 posisyon ang pinag-aagawan at pinaglalabanan posisyon ng mga kumakandidato sa lokal at nasyonal. Programang hahawak sa mga isyu para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes. Okay. Kasi meron na, ito. I just have to correct this. Ma'am Malu, narinig din kita kahapon. May bisita ka, Rogelio Midal ng South UP. South UP, Maguindanao. Iho or iha. Hindi ako yun. Wala akong programa kahapon. Wala ako sa radyo kahapon. Kahapon is May 14. Wala ako. So, it must be a different Malu. Baka Malu Cabral or ibang Malu dito sa RH. Pero hindi ako yon ha? Okay, hindi ako kahapon. Wala akong show kahapon. Okay? Now, sandali. Okay. Yan. Hello, Ma'am Malu. Balik ako sa pakikinig sa programa mo. Ito yata yung nawala ng radyo. Okay? Ng radyo. Pero kung meron kang YouTube. 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 Wala kang YouTube. Ano yun? Kung tablet or internet cafe. Ayan. Ulitin ko ha. Kasi mukhang more than 80 na daw ang nagre-register. Kabilis naman ng news. DZRH News Television .tw Okay, YouTube live stream. Ayan. So, minomonitor ni Love ko. Kaya yung nag-break kami, meron siyang sinabi sa akin, which is true. So, before that muna, hello Ma'am Malu. Balik ako sa pakikinig sa programa mo. Sana one day, mapayuhan mo din ako. Yes, of course. Feeling ko kasi, mag-isa lang ako na tila pasan ko ang mundo. Wow naman, mahirap-hirap ito. I need prayers. Yeah, you need prayers. But you have to tell me kung anong problema mo para matulungan kita. Diane of Davao City. Okay. Sige. May mga tao, kasi sa akin mismo, pag sa aking tinatawag na coaching and counseling, Miss Malu, paano naman yun pag hindi ko inako? Hindi man tulong pag hindi ko inako ang problema ng nanay at tatay ko, baka naman makarma ako. Okay, baka naman malasin ako. Hindi gumanda ang buhay ko. Sabi ko, saan mo nakuha yun? Iyan ho ang turo. Sino nagturo? Yan ho ang naririnig ko, sabi ng mga tao Yan ho daw sa tradisyon, kultura. Sige, ano pa? Tsaka yan din ho narinig ko doon sa simbahan namin talaga? Okay, saan naman galing yun? Ewan ko ho. Okay, diretsohan superstition yun sa, okay, ano yun yung mga tinatawag na, tinatakot, napaka-unfair, tinatakot. Now, ang ano dito, ang mahirap talaga dito is balanse. Gusto mong tumulong sa magulang mo, there it is, tutulong ka. Pero yung pagtulong mo, dapat hindi mo inaalis ang responsibilidad sa parents mo kasi nga, ang mangyayari na will be, they will give up, they will surrender, okay, ang kanilang responsibility at ikaw na anak ang bumuhay sa amin saka sa mga kapatid mo. Kaya yan ang mali. Yan ang mali kasi tinuturuan mo silang hindi gawin ang papel nila at sila rin ang madidisgrasya. Kasi pag nadisgrasya ka, hindi ka nakapagbigay, lahat kayo mamamatay ng gutom. Imbis sa tulungan mo silang maging matatag, maging masipag, ayan ang ituturo mo. Okay? So, superstition, makakarma ka. Anong karma yun? Kung nilapastangan mo ang magulang mo, malamang, nasa Biblia, the Bible says, respect your parents. Honor your parents. Okay, but it doesn't say, do the job of your parents. Kasi sabi din sa Bible, parents
take care of your children. That is your role as parents. O, di ba, balanse? God is a very wise God. He's a very balanced God. Ano ang nagdidisbalanse? Ayan, yung mga superstitions na yan. Anyway, balik tayo kay Mrs. Tatanggapin ba daw? Okay. First point. Nako, it's 1:48 in the afternoon. Tingnan natin kung makakaabot tayo sa case number dahil medyo matindi ito. First point. Mrs. Lahat ng mga misis na nasaktan ng kanilang mga mister. Lahat ng tao ay nagkakamali. Tandaan niya, lahat, including you. Okay? Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi sa pamamaraan ito, pero nagkakamali tayo. At lahat naman ng tao ay nasasaktan in one point of their lives. Meaning, hindi ka pwede tumagal sa mundong ito na hindi ka nasasaktan ever. Okay? Walang ganon. Masasaktan ka at least in one point or several points in your life. That's a fact. Okay? Therefore, hindi dapat ito ang katapusan ng isang relasyon, especially kung kayo kasal at may anak. Okay, kung minsan lamang nadapa, everybody deserves a second chance. Alright, now, lalo na kung kasal at may pamilya. Now, di dapat pride ang sumira ng pamilya. Malay mo, baka ikaw ay makasakit ka din sa kapwa mo na hindi mo man ginugusto. Okay, gusto mo bang patawarin kanila at maayos or gusto mong forever i-hate kanila? Alright? So, since everybody makes mistakes, everybody deserves a second chance. Now, I repeat, hindi kasama dito yung tinatawag natin perennial womanizer. Sabihin, hindi kasama dito ang isang lalaki na palagi na lang may babae, palagi na lang nananakit, palagi. Hindi kasama. Sa akin sinasabi, ha? Okay? Wala ka naman sinasabi palaging asawa mo. Sinabi mo lang dahil may babae. Okay? I would assume it is just once. Okay? Second point, ito nagustuhan ko. Siya ang umaamo sa'yo. Siya ang may gustong ayusin muli ang inyong pagsasama. Kasi siya ang nagbibigay sa iyo ng initiative. Abay, magpasalamat ka doon. Dahil siya ang nangunguna na ayusin. Meron siyang initiative. So, ibig sabihin, mas open siya na gawin ang lahat ng kailangan para mabuo kayo. Iba nga dyan, sila nakasakit, sila pa ang lakas ng loob, ang kapal talaga ng mukha, di ba? At least yung asawa mo siya. Right? And this is what I want. Third point. Ang pinaka-importante kasi dito sa'yo, okay, ay paano mo aayusin ang puso mo na nasaktan. Okay. Now, hindi ganun yan na, okay, kasi sabi ni Miss Malu, tanggapin kita, tanggap, okay, sige, balik, okay, bahay-bahayan tayo ulit, sige, sasama tayo ulit. Hindi ganun. Kasi may tamang proseso ang pagbabalikan para maayos, hindi sa pilitan. Alright? Pero alam mo na, ang decision ko, tatanggapin mo yan, pero dadaan kayong dalawa sa proseso. Okay. Ano yung, hindi okay na tayo na ulit. Ganun lang yon. Nasaktan ka sa ginawa niya, dapat magkaintindihan kayo. Kasi dapat maintindihan niya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa iyo. Okay? Para unti-unting maghilom, hindi ka maghihilom, okay? At para unti-unti bumalik ang tiwala mo sa kanya. I suppose mahihirapan kang ibalik ang tiwala, hindi ba? O sige. Three steps. Una, mag-usap kayo ng masinsinan. Kung gusto niya sabihin yung usap tayo. Mag-usap kayo. Ipaalam mo sa kanya kung gaano kasakit. Okay? Ang na-feel mo para maintindihan niya. Okay, doon sa pag-uusap niyo, tapos siya dapat aminin niya na nakasakit siya. Aminin. Okay, na nakasakit siya.
Okay, kasi yung pag-amin ay sign of sincerity. At okay, yan ang beginning ng paghilom. Kasi sabi, wala naman akong ginawang masama eh. Hindi man masama yun eh. Pag ganyan, wag yun na ito na yung pag-uusap at wag mo siyang tanggapin. Kasi hindi siya willing to make the first step of accepting the fact that nasaktan ka sa ginawa niya at tanggapin niya yon at para magkaayos kayo. Alright? Now, yung second step, pag-uusap ninyo will be, sabihin mo sa kanya na dapat hindi na maulit ito kasi second chance na. Bigyan mo siya ng warning. Kung medyo natukso ka ng una, sige. Okay? Intindihan ko. Pangalawang tukso, hindi na pwede. Pangatlo lalong hindi pwede. Okay? So, and then ask for some time, okay, na to be ready. Sabihin, bigyan mo pa ako ng ilang panahon pa para ihanda ko yung puso ko na tanggapin kita ng buong-buo sa puso kung hindi napipilitan. Pagkatapos, okay, ito importante. Para hindi na maulit yon, I always say that it takes two to tango. Sabihin, okay, na-tempt. Ano ba yung na-tempt? Natukso si Mr. Okay, nahulog sa babae. O sige, may papel siya doon. Meron din papel si wife. Ano ba yung dapat na ginagawa mo para matulungan mo naman yung asawa mo na hindi kagad-gagad matutukso? Kasi dalawa kayo. Huwag mong sabihin sa akin siya lang ang may kasalanan. Okay, meron tayo. Baka siya sin of commission. Sabihin, ginawa niya. Baka ikaw naman meron kang sin of omission. Meron kang dapat na ginagawa bilang asawa na hindi mo nagawa. O di pareho lang sin yun. So, kailangan pareho kayong mag-usap para parehong ma-improve yan. At ito, third step would be ipanalangin mo sa Diyos na panalangin mo na bigyan mo na patawarin mo siya, okay, ng buong puso at baguhin ang puso ng asawa mo para maging maayos kayo. Humingi ka ng tulong sa Diyos, paano babalik ang tiwala, okay? At ito, si Mr. Ito palagi sinasabi ni husband ko eh. Si Mr. dapat ligawan ka ulit. Kasi nasaktan ka, di ba? Kuhanin ulit ang loob mo. Paano kung si Mr. hindi alam na dapat ka ligawan? Kasi sabi nga, ligawan kita, misis na kita. Di ba? Ganito. Ipaalam mo sa mga anak mo na bumabalik ang kanilang daddy. At kung dance, ano ba yung dance? Dance. Baka pa, hindi, manhid, ayan. Manhid yung daddy nila, hindi nila alam kung gagawin. Sabi mo sa daddy mo, ligawan niya ako. Muna, para naman, di ba, ganyan. Sabi ng mga anak, sige daddy, ligawan mo na, ganyan. Bibigyan mo siyang flowers, yun na magdi-date kayo, ganyan. O, di ba? Para mas madali kang mahulog ulit yung loob. Kung si Mr. ay desidido, doon mo ma-check kung desidido. Baka naman gusto niya, hindi, bilis naman na, patawarin mo na ako, so okay na. Kasi nahihirapan ako, yung pala nilayasan siya nung babaeng yan. No, di ba? Hindi pwede yun. Ikaw nga magsalita, love ko. Okay. Yung sinasabi mo, love ko, na ligawan mo yung misis ko, hindi naman ibig sabihin nun yung bang alam natin o alam ng karamihan, yung ligaw high school. Hindi naman yung ganun na padala mo ng tsokolate, padala mo ng bulak. Hindi lang yun. Hindi ganun kababaw. Hindi kababaw yun. Hindi lang ganun, but it can start that way. Pero sinasabi mo. It can start that way. Pwede naman, mas maganda siguro, yung sabi mo nga, mag-usap kayo ng talagang maayos, malalim, at talagang may pupuntahan, may patutunguhan. Hindi lang naman yung puro regalo, gano'n. Kung wala, dapat ipakita mo dun sa mga kilos mo din. Ano ba yung mga plano mo? Ano yung mga gusto mong mangyari? At yung asawa naman, kung sino man yung parang asawa dyan, makinig ka rin ng gusto at tingnan mo din kung talagang may punto naman din yung asawa mo. Sabi mo nga kanina, it takes two to tango. Mm-hmm. So, merong papel din yung asawa. Tingnan mo din kung ano yung mga pagkukulang mo. Hindi mo pwedeng isisi lahat dun sa lalaki, sa asawa mo. Pareho kayong may papel dyan. So, yun ang sabi sa akin, yun ang ligaw na, yung bang hindi ligaw high school lang. Di ba? Talagang mag-usap kayo, umupo kayo, kasama rin dyan. Yung pagbabago. Pero kasama din dyan yung meron kang regalong ganyan, magbabakasyon kayo dito, mag-uusap kayo, may mga date kayo, kasama yon. Pero hindi lang yung hanggang dun lang.
Meron mas malalim na nangyayari. May pinag-uusapan na meron patutunguhan talaga na maayos. Exactly. Diba? Yun ang sa akin, yun ang panliligaw. Nung talagang maayos, hindi yung ligaw high school. O Oo. ligaw tingin lang. Ligaw tingin, ligaw. Bigyan ng tsokolate. O dapat, hindi ganon. You know, iba na matatandaan na kayo. Yung ligaw sa akin is win her back. Woo her back. That's English kasi mas madali English eh. How do you win her back? Ang kasabayan natin ito is niligawan mo, pero yung pamamalaan ng ligaw, yun yung sinasabi ni matatanda na kayo, dapat kayong nag-uusap. Okay? O, mag-dinner kayo outside. Okay, tapos pag-usapan ninyo, ano nga ba? Diba? O, pag dinner, o kung bigyan ka ng flowers, hindi kilig yun, pero mag-uusap kayo. Diba? Lagwan, di ba yung seryosohan usapan na? Seryosohan? Hindi yung tungkol doon sa artista, anong nangyari doon sa ganung palabas. At saka anong nangyari sa Star Wars, yung mga ganun, kababawa naman yun. Walang papupuntahan yun. Wala. Aabutin ka ng siyam-siyam. Hindi mababago, di ba? Okay. At hindi rin naman yung sinasabi doon nangyayari, you know, in nangyayari, huwag mo nasasabihin sa would be, hindi, dapat sabi ng Diyos, patawarin mo, tawad, sige, go together. Abay, para naman kayong, ano tawag doon, yung hinatak yung egg. Pinipilit lang. Kasi para makapagbigay ka ng magandang testimony sa pulpit na kayo ay nagkahiwalay at pinagbalik kayo ni God, yung pala pinagpilitan lang kayo ng pastor nyo. Sorry ha. Diba? Okay. Gusto kong basahin to. Totoo. Kasi kaya sabi ko yung premise, kaya alam mo ang pagiging magulang, dapat alam ninyo ang responsibilidad nyo. Tama ito eh. Bakit po kasi may mga parents na kung nakapagtapos na sila ng mga anak sa pag-aaral, in short, pinagtapos ang mga anak sa pag-aaral. Sabi mo, di tama lang, di ba? Ginawa na nila yung kanilang obligasyon. Ay sila na yung inoobliga nila sa tutulong or papasan. I guess that's the word, papasan. Iba yung tulong, iba yung pasanin mo. Ayun, iba yung tulong kasi wholehearted yun, out of love eh. Ipapapasan sa'yo ay binibigay sa'yo ang hindi dapat sa'yo kundi dapat sila. Papapasan sa mga dapat sa mga dapat na magulang ang siyang may responsibilidad sa iba pang miyembro ng pamilya, etc. So usually it's the panganay and the second eh. O papagtapusin ko kayo, tapos kayo na magpatapos kay junior, kay ganun. Mali din yun. O mga magulang, hindi ganon ha. Sa akin, ganon pa rin yun. O bakit si panganay pinagtapos mo para siya ang magtapos ng pangalawa. Si pangalawa, pinagtapos mo para si pangatlo. Hindi. Nag-anak ka ng 7, yung 7 yun ang pagtatapusin mo. Hindi mo ipapaako doon sa mga anak mo. Ha? Hindi nila obligasyon yun. Hindi. Okay, ikaw naman, kung pinapaasa ka, pinapapapasan sa'yo, meron kang boundaries. Ilang beses ko na sabihin, boundaries. Sabihin, may hangganan. Tamang hangganan ayon sa Biblia. Hindi ko na maintindihan kasi kung paano kayo bumasa ng Biblia eh. Diba? You know, the Bible has boundaries for parents, has boundaries for children, has boundaries for husbands, has boundaries for wives para maayos ang pagsasama because our God is a God of order. Our God is a God of justice. Our God is a God of fairness. Our God is a God of grace. Our God is a God of love. Kaya kung ayon sa Kanya, yung mga ano na yan is, magkakaroon tayo ng little problem, pero matinding problema yun, no? Hindi ka pa pwede mag-asawa. Sabihin doon sa kuya at sa ate. Kasi hindi mo pa napapatapos sa mga kapatid mo. Aba, hindi po tama yan, mga parents. Anyway, okay. 2:02 in the afternoon, hindi na ho aabot yung pangalawa natin. So, ang gagawin natin dito, 5-in-1 to. Bigyan ko lang sa'yo, tapos bitin, next week tayo, ha? Mag-asawa, kapag pinagsasabihan na baguhin ang hindi nila gustong ginagawa ni asawa, nauuwi sa away. Tingnan siguro, may ginagawa, pinagsasabihan na uuwi sa away. Ano ba daw pwede nilang gawin doon? O, next week yan. Kasi 5-in-1 yan. Pareho kayong 5. Okay? I will give you 5 tips.
Pero next week na yan, ha? Okay ho? Sige, medyo antabayanan niyo po ang ating mga young people, ang ating millennials sa ating MBC Sports. Ayan. At tandaan niyo, sa mundong ito, hindi mawawala ng problema. Pero miskin na araw-araw may problema, life is beautiful because you can make life beautiful. Okay? So, doon sa masaya, dahil nanalo sila, congratulations. At doon hindi naman sa will be, remember, reconciliation. Alright? Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, na mamaalan na ho. From our top rating show on its time slot. Salamat ho sa inyo. Ang dami-dami na ho daw pumapasok sa YouTube. Anyway, marami pong salamat sa inyong continuous na pagtangkilik at hanggang sa susunod na linggo po, linggo lang ako. Okay, DZRH, ayan, the widest and the oldest network in the Philippines. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Pinakikinggan ng Pilipinas.